Okay, so ito na yung na-build ni Eka na PC. So ito na tayo pang-apat na PC na na-build niya. Tapos may mga ibang PC rin na upgrade. Pero ito yung latest na build. Tapos bali itong cooler ng processor galing sa PC niya dati. Nilipat niya lang dito. Tapos pati yung monitor niya nilipat niya muna dito sa desk. Ayan. Tapos dahil yung laptop babalik na sa bedroom, isasama ko na itong speakers na to, itong keyboard na gamit pa namin since nabili yung laptop dati. Lilipat ko rin ulit sa bedroom, and itong mouse. Ba ito, speaker and mouse, Red Dragon pareho. Tapos may unboxing video rin yata ito dito sa channel. Tapos ang galing kasi hanggang ngayon gumagana pa rin. Tapos magagamit pa sa bedroom din sa laptop. Tapos ito pala, Red Dragon din itong controller na gamit ko ngayon. Kasi yung mga ibang controller na nireview ko dito sa channel, parang after ilang years, hindi na rin sila nagana. Katulad ng PicTech, yung sa shoulder buttons na bali na yung plastic sa may spring. Kaya hindi na siya nagre-respond na maigi. Minsan pag naglalaro ng Genshin Impact, tumatakbo na lang mag-isa yung character dahil na-stuck yung shoulder buttons. Ito nga pala yung controller. Yan. Sa ngayon okay naman. Kung gusto yung cheap na controller para sa laptop or sa PC. Yan. Pwede yan. Red Dragon. Harrow. At speaking of Red Dragon, wait lang. Yan. So after mo-build itong PC, hindi mo na nag-cable management. Kasi, ayan, magulo ko sila rin. Itong keyboard nga, tsaka speaker and mouse, lipat mo na sa bedroom kasama ng laptop. Kaya, i-disconnect ko muna itong tatlo sa mga USB port. And, hiningalaw. So, i-disconnect ko muna itong tatlo nito para medyo lumog dito sa table at malatag na yung mga panibagong peripherals para sa PC. Okay, so ito na yung magang resulta ng 12/12 sa Lazada. Saan natin? So, okay naman yung pagkakapackage nila. Kumbaga, secure naman yung item kahit mabasa. Naka-plastic to, tapos may cardboard, tapos naka-bubble wrap. Kaya yan, okay naman. May mga minimal dent lang sa mga box, pero okay lang. Dahil bubuksan naman natin din agad to. So, kaya ako pala pinili itong mga item na to sa brand na to kasi yun nga, yung sa earlier part ng video, pinakita ko yung mouse, yung speaker. Dati ko pa naman gamit yun. Tapos wala pa namang issue hanggang ngayon. At okay naman para sa price. Tapos, yung keyboard, ngayon lang magte-test ng keyboard ng brand nila, pero okay naman yung mga review. Kaya, sakto, nag-sale sila nitong 12/12. No, parang 10 pa lang ngayon. 10 nga ba? December 11 pa lang dumating agad. Kapon ko lang in order. Or nung isang araw ba. Basta mabilis din dumating. Basta kailan nag-start yung 12/12 promo itong store na to, doon ko in order. Tapos ngayon, December 11, dumating na agad. At ito, bubuksan na. Unahin ko na muna yung mouse. So ito yung packaging. Yung napili ko ngayon, wireless na mouse para less na yung cable management tsaka hindi sumasabit yung cord pagka ginagamit yung mouse. Ayan. Ang pangalan ng mouse ay Mirage. Isa to sa mga murang wireless mouse sa Red Dragon. So ito yung details. Kung gusto niya basahin, pause niya na lang. Ayan. Tapos saan na natin? Sa ilalim na lang. So may sticker pa yung sa kabilang side.
That's odd. Ito pala. Kala ko lang manual na kasama. Ayan, manual. Hinanap ko pa, hindi ka masyadong babasahin. Tapos may kasamang ganito, parang promotional sticker siguro. Mukhang sticker. Ito yung mismong mouse. Tapos ito yung i-connect sa USB port para maging wireless siya. Ngayon, para i-charge to, hindi rechargeable. Kailangan maglagay ng AA. Yan. Hindi ko kasi binasa. Basta chinek ko lang wireless na mouse. Akala ko katulad nung sa controller na may dongle tapos may USB cord para i-charge. Kaya okay na. Marami na tayong battery dyan. May rechargeable battery naman na AA. Yung sa gamitin ko lang sa flash ng camera kasi minsan ko lang din gamitin yung flash ng camera para hindi rin matenga yung battery na yun. Okay. Next naman, mamaya ko lang ipa-plug sa likod ng PC at talagyan ng batteries. Ito nga pala, nag-ready na rin ako para kung sali yung sa mga cord na loose. Yan. Parang tape na velcro. So, ito naman yung speaker. Yung name niya ay Kaidas by Red Dragon. RGB speaker for gaming. At yan, yung details niya kung gusto nyo basahin. Ito pa yung ibang details ng speaker. Buksan ko na. So, may malaking foam para sa protection ng item mismo na nasa box. At may plastic part sa loob para siguradong protektado yung items nyo kahit na siguro mabasa yung packaging. Ayan. Yung sa nalagay sa store ng Lazada, sabi wireless speaker, pero medyo nag-doubt lang ako kasi yung mga nakita ko unboxing video dito, may wire naman. Siguro ibig sila may option lang na mag-Bluetooth. Pero yung mismong speakers ay may wire pa rin. Katulad nitong nandito. Yan, nakakonect. So, hindi talaga siya wireless. May wire pa rin kahit paano. Tapos, yung RGB niya, yung ilaw, yung LED, dito sa likod. Dito yan. Siya ba? Yan lang. Hindi ka siya sila ng Razer. Hindi ko kasi chinek yung size nitong mismong speaker. Or bawala talaga nakitang details kung gaano kalaki yung bawat speaker. Kaya hindi ko na-check kung magkakasya doon sa ilalim ng Razer na nakakabit ngayon sa desk. Ito yung controls niya. Ito yung para sa volume. Teka, malayo. Ito yung para sa volume. So, ito yung pag magpe-play. Ito yung sa LED. Tapos pwede mag-plug dito ng aux. Dito na aux, AUX. Tapos dito naman yung earphones. Ayan. Para lang ba kung kailangan niya mag-earphones habang nag-edit or nakikinig ng music or the movies. Pero kasi, naka-speaker ka nga.
Pero minsan, kailangan mo pa rin magsuot ng earphones. Kaya, maganda may option na meron pa rin pwedeng mag-plug dito ng earphones. So, medyo lang. Sana hindi lang label na wireless speakers kasi as you can see, maraming wires. At di naman siya pwedeng i-unplug. Yan, yun lang. Yung label lang nila. Yun lang hindi ko nagustuhan. Pero, in-anticipate ko na kung saan may wire, okay pa rin. Next up, ito naman, yung keyboard. Polox ang name ng keyboard na to. 78 keys wired mechanical keyboard. Nauna, binala ko rin kumuha ng wireless na keyboard kasi inisip ko ba pag wireless lahat, mahirapan naman na mag-charge. Pero ang nangyari din ngayon, ang wireless lang talaga yung mouse. Pero okay na rin. One less wire to worry about sa pag-cable management. Ito yung details ng item. Kung interesado kayong basahin, pause nyo na lang. Top ng packaging. Side. Ayan. Yung laman ng box. Ito yung pagkagasto magpalit ng keycaps tsaka ng mismong ano pa tawag doon. Tatanong ko ikaw na tawag sa pinapalitan na yan kasi yung key yata mismo tawag doon. Kasi pagka sa keyboard, ang importante lang naman sa taga-saan dati, makapag-type na makailangan i-type. Ito, may kasamang extra na mga switch. Yan, switch pala yung tawag. So ito yung pangtanggal. Pagka kailangan nyo magpalit. So ito na yung mismong keyboard. Andito rin yung instructions and yung stickers. Babalik ko na lang sa loob yung ibang items na hindi ko muna gagamitin sa loob ng box. Ito yung cord ng keyboard. Merong USB Type-C to mga batag tayo sa normal na USB cord. At merong ano kaya purpose nito? Hindi ko alam. Okay. So pwedeng gawing Type-C to Type-C. Yan, may option. Parang adapter ito. Yun pala yun. Kami nakakabit dito. Kasi para sa ibang PC or laptop siguro, kung gusto nyo mag Type-C to Type-C or ano to, pwede kabit sa tablet or sa phone siguro. Pero gagamitin ko naman kasi ito USB port na normal lang. And yung pinili ko ngayon, mas maliit na keyboard lang kaya sa dati. Para hindi masyado nagko-consume ng space sa desk. Tapos may pang raise din sa likod. So yung mga rubber dito sa part na to para hindi mag-slide pag nasa desk. Yan, teka. Test ko lang yung size. Yan. Madali na siyang itabi dito. Para itong space na to, halimbawa mag-unboxing ng Transformers, malaking space. Teka. May in-order din na sa Lazada para dyan. Pero hindi Red Dragon. Kasi yung mga ibang mousepad na or desktop mat andun na sa may laptop sa bedroom. Teka. Dahil napatong sa desk.
masyado malayo. Yan. Speakers. Dito magiging pwesto. Pero ayusin pa yung mga cable mamaya. Si mouse. And, yan. Ganyan yung magiging itsura ng desk kapag naayos ko na yung mga cable. Okay, so kinoconnect ko na yung mga peripherals dito sa USB hub. Itong USB hub nga pala, Away ang brand. Okay naman. Dati pa nagamit ng ganito, tapos dahil okay siya, bumili kong isa pa dati para may extra. So ito, yung sa speaker, ito yung sa keyboard, ito yung sa mouse, ito yung sa controller. Ngayon, ito yung part ng speaker na to, magiging useless na kasi dito sa likod, mahirap ko na ma-access yung mga port. Kasi medyo, ako, sablay yung design nila. Maganda lang itsura ng speaker. Pero yung, ayan, yung part na yun, magiging awkward na ilatag sa harap ng desk siguro. Kasi magkakalat yung mga wire. Yan, para sa wireless speaker na pinapost nila. Ayan, daing wire. Tapos, ano pa ba? Tapusin ko lang tong ibang nakalawit na cord dito. Ito kasi hindi ko na masyadong higpitan sa display adapter. Display port. Yung sa monitor tsaka sa GPU. Para kung sakaling kailangan i-adjust, madali lang. Ito, yan, basta tapos yung ibang connection dito, tapos tetesting ko na yung mga peripherals. Yan. Hindi sobrang ganda ng cable management, pero okay na yan. Sa ngayon, kasi hindi ko muna hinikpitan yung ibang mga velcro. Kasi kung sakaling kailangan pang i-adjust ulit, ba may mali akong nagawang connection or hindi maganda yung latag, madali ko pa ma-adjust ulit mamaya kung sakali. Pero sa ngayon, okay na muna yan. Parang yun sa meme ni Homer Simpson. Sarap, payat siya. Pero sa likod maraming ano, nakaipit na taba. Parang ganun lang din. Okay. Testingin na natin yung ano, mouse, keyboard, and speakers. Ano natin yung computer. Bluetooth mode. Pairing. So may ganun pang sound effects yun. Speaker. Ako narinig niya. Yung para may nababasag, tapos nagsasalita. So ito yung charger ng battery na ginagamit ko sa flash dati ng camera. Tapos nilagay ko muna dito yung ano, isang battery. Hindi ko makita yung dalawa pa, apat yan. Tapos baka low bat na. Check ko mamaya. Hindi. Nailan naman. So may charge pa. Keyboard. Yan. Buti lang nilagyan ko ng konting extra dito sa taas. Sabi na, kinulang yung... Ayan, i-adjust ko lang mamaya yung haba ng cord. Sinet ko kasi na nag-open agad yung isang pang monitor ng temperature. Tapos, sa leveling nilipat ko rin dito sa PC. Yun pa pala. Tetesting yung LED nitong speakers. Punta ko sa ng table. Lift ko lang ulit. Kasi nga sabi ko kanina, medyo hindi maganda yung design ng controls nila. Yung naka-wire. Medyo magiging malayo. Sa likod ng speakers. Subukan ko rotate yung wheel dun sa controller. Ay, hindi. Pinapress pala. Blue. Wala. White. Orange. Red. Siguro pag naka-off yung mga ilaw, mas malata yung parang background light. Teka. Saan ba yung remote?
Ayun. Mahina pa rin. So, gusto niya masyadong mailaw na speakers, hindi ito yun. Kasi naka-off na lahat ng ilaw dito. Ay, hindi pa naka-off lahat. Naka-on pa itong ano. Teka. Ito nga pala yung controls. Talaga mahina yung ano niya. Pero yung functionality niya, testingin natin. Okay, so ito na yung konting update after ma-build yung PC. So ito na yung several days or more than a week after ma-build. Kasi na-build to around 2nd week of December. At ngayon nasa 3rd week na tayo. At medyo ilang beses ko na rin naman nagamit itong PC na na-build ni Eka. At tapos yun sa unboxing nga rin ng mga Red Dragon na peripherals. Ayan, yung issue ko dati dun sa speakers ay yung cord niya or yung wire masyadong maiksi, kaya ang hirap i-pwesto. Pero yung sa video kasi nasa ilalim to ng desk, pero ngayon yung switch niya nalipat ko na dito. Tapos nalaman ko na rin na yung isang button doon yung pang adjust ng mode from Bluetooth to USB mode and yung AUX mode andyan din. Sineset ko na siya palagi into USB mode. Tapos yung sa mouse, ito okay naman, di pa rin nalobat, pero lamang kinalaman na dahil yung battery nito hindi man sa Red Dragon, gamit kong battery yung sa camera flash dati. Tapos yung sa video nung nirecord ko yung unboxing, nalimutan ko may mga plastic pa dito. Yan, tinanggal ko na yun dyan. Yung mga ibang settings nito hindi ko pa in-explore masyado. Pati yung switch dito iniwan ko lang sa on. Hindi ko lang yung eco mode niya kung anong silbi. Siguro para tipid sa battery. Tapos yung customizable buttons, hindi ko masyadong ginagalaw. Kasi yung basic lang naman na function yung kailangan ko. Sa keyboard, eto, nag-download ako ng app nito para ma-adjust yung LED niya. Sinet ko lang ng red na lang. Tapos, ano pa ba? Inaaral ko pa yung mga combination kasi nakapanibago. Yung kailangan i-hold lang yung FN. Para, halimbawa, yung sa delete button, sa home button, pag nag-edit, kailangan lang i-hold yung FN. Tapos yung pag-adjust ng volume dito. Siguro kayo, sanay na kayo sa mga combination kung ganito yung keyboard nyo rin, yung 78 keys yata yung tag dito. Yung ginagamit ko kasi simula dati yung full na keyboard, kaya nakapanibago dahil less yung keys dito. At kailangan yung mga combination. Pero may instructions naman kasama, so yun, pwedeng kayong guide. Ano pa ba? Yung quality ng speakers naman, teka, kasi hindi masyadong na-demonstrate doon sa isang video. So, mag-play tayo. Huwag sana makapiright. Teka, alisin ko, naka-ano kasi ko ngayon. Naka-ear, in-ear. So, i-test natin. Mag-play ng video na gamit yung speakers. Naka 50% lang yung volume niya sa ngayon. Sagad natin. Ayan. Medyo malakas. Ayan, wag nating habaan masyado yung audio, baka makapiright tayo. Ayan, yung sample ng full volume ng speakers. Mag-play lang tayo ng non-copyright na video. Tingnan natin, mga ginagamit ko sa pag-edit ng video. Tingnan tayo ng, eto, isa sa mga luma. Ayan, sobrang lakas. Ayan. Ayan yung sample ng audio ng speakers. Malakas siya, pero yun nga, hindi ko lang trip yung length ng wire niya.
At yung pag-advertise sa kanya bilang wireless siya on Bluetooth, pero yung pag-setup sa kanya hindi madali dahil maiksi yung cord. Kasi kailangan connect sa likod ng PC mo, or kung may USB hub ka, sa USB hub. Tapos yung pinaka control niya yung sa volume, yung pag-adjust ng settings ng ano ba, USB mode or Bluetooth mode or AX mode, or yung sa LED. Ayan, nasa ilalim ng Razer, kasi yun yung pinakamalapit na pwede yung setup dito. Ayan, nandyan ngayon. Compared naman nung nasa ilalim ng desk, kahit paano okay na rin. At ayan, ano pa ba? Kung may nalimutan ako, lalagay ko lang sa comment siguro or sa description, kasi dinagduhan ko lang itong unboxing video itong Red Dragon. Kasi nung araw na in-unbox ko to, hindi ko masyadong na-explore yung mga features and kung ano man yung nagagawa ng peripherals na to. Yung opinion ko kung worth it ba na kunin itong peripherals na to. Para sa price niya, okay lang itong keyboard and yung mouse. Nagagawa lang dapat lang gawin. Yung sa speakers, kung habol nyo yung features niya, kung yung hindi naman siya talaga siguro pang audiophile na speakers. Syempre basic lang naman yun dahil hindi man siya high-end na brand. Siguro kung makukuha niyo siya ng sale or mas mababa sa SRP, okay siya. Huwag siyang bilhin sa SRP dahil medyo hindi ganun ka-okay yung sa length ng cord at yung design ng cord niya. Kasi yung ito ba pala yung sinasaksakan yung AUX and yung earphones, and medyo malayo. Maganda sana kung mas malapit yung dito, kaya hindi ma-setup ng ganun. Ayan. So, thank you sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video, hit like and subscribe. At kita-kita na lang sa susunod na video. Bye-bye!